Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay, pag-promote at pag-share ng ating videos mula sa Ka Eric Celis YouTube channel at ng ating mga talakayan sa Facebook, sa ating Jeffrey Ka Eric Celis 2.0 Facebook page. And of course, ang aming Bigwas ng Agila 2.0. Yun po ang dugtong niya, mga kababayan. Please inform our viewers and ating mga subscribers, mga kababayan. Puntahan po natin itong ulat kahapon na nangyari sa Quezon City, ang pagtitipon ng mga multi-sectoral organizations. Lalo na po ang grupo na pinangungunahan ng dating political advisor ni Pangulong Rodrigo Duterte, si dating Congressman Attorney Jing Paras. Kasama po ako sa naimbitahan na mula naman po sa grupo ng Bangon Sambayanan, si Ka Eric naman po. And of course, ang ating mga kasama mula sa iba't ibang sektor. Nandun din po ang ilang mga abogado sa pangunguna ni Attorney Manny Luna. Nanawagan po ang grupong ito na tinaguri ang the voice, the solid voice of the Filipino people ng paglabas na ni Vice President Sara Duterte upang pamunuan at pagkaisahin ang iba't ibang mga parallel organizations, alliances, and network of support na binubuo ng iba't ibang mga organisasyon at alyansa ng naglilinya at sumusuporta sa Duterte political and government agenda, lalo na kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte, at naninindigan upang labanan ang nabubulok at nangungurakot na uri ng panggobyerno ni Ginoong Marcos Jr. Dahil nga po sa matagal na halos magdadalawang taon na itong mga pagkilos nila ng iba't ibang organisasyon ay hindi po nagkakaroon ng unified action o iisang direksyon ng mga pagkilos at koordinado dahil kulang po ng isang leader na mag-unify at maninindigan upang dalhin ang democratic opposition ng taong bayan. At yan ay walang iba na nakikita. May constitutional mandate bilang Vice Presidente, inihalal ng 32 milyon na mga Pilipino at kinikilala pa rin po na siya ang pinagkakatiwalaan at mayroon pong kakayanan na mamuno ng ating bansa. So, ipinanawagan na po kahapon ang lantaran at hayag na paninindigan ni Vice President Sara Duterte para pangunahan, pamunuan ang lumalawak at lumalakas na democratic opposition movement of the Filipino people laban po sa katiwalian, korupsyon, pandarambong at kaabusuhan na nagaganap sa ilalim ng gobyerno ni Marcos Jr. So ang purpose ng pagtawag na ito ay una, kailangan po maramdaman ng taong bayan at direktang makita ng mga iba't ibang organisasyon at mga grupo na ang kumukumpas at naninindigan para mabuo at lumakas ang demokratikong oposisyon sa Pilipinas, which is bahagi ng demokrasya na nagtatanggol ng kanilang karapatan at ng kanilang kalayaan, ng kanilang kabutihan, ay pinapanindigan ng isang pagkilos ng mga mamamayan, lalo na sa panahon na mayroong iskandalo ng korupsyon at mga pandarambong na nasasangkot ang presidente. Kailangan po may mamumuno nito. And that is the reason kung bakit hindi pwede na parang on the sideline lang o parang shadow lang si Vice President Sara Duterte ayon sa pagpapaliwanag ng grupong ito. If the Vice President has already declared na willing na siyang maging Pangulo at handa siyang tumakbo sa 2028, why can't she declare the same na handa siyang pamunuan ang kilusang oposisyon sa Pilipinas para magkaroon ng singular leader that will lead into the direction of bringing the good governance agenda, of bringing the voice and advocacy
ng mga mamamayang Pilipino ng iba't ibang grupo at organisasyon, alyansa at mga support groups na pagkaisahin sila upang isulong ang tinatawag niyang tapang at malasakit na good government project or good government agenda. Yun po ang mahalaga, mga kababayan. Pangalawa, ipinanawagan na rin po ng mga iba't ibang sectoral leaders na ito. Yun nga, no, doon kahapon sa Quezon City, na dapat maririnig ng taong bayan ang kanyang pakikipagkaisa, ang kanyang guidance, at ang kanyang direksyon at mga dapat gawin ng ating mamamayan dahil po isa-isa nang tinitira ang mga known personalities and leaders associated sa democratic opposition movement na ito na nagtatanggol ng karapatan ng mga mamamayan. So if Vice President Sara Duterte is the most trusted and confidence level ay mataas ng taong bayan sa kanya, hindi siya dapat mag-alangan at magpatumpik-tumpik. Ayon sa panawagan na ito, siya dapat ang namumuno ng kilusan ng mga taong bayan na ito, ng iba't ibang mga grupo at organisasyon na naglalayong isulong ang political agenda of good government na binuo ng kanyang ama at siya namang dinudurog at tinatapakan, niyoyorakan ni Bongbong Marcos Jr. Iba pa rin po kung press release lang at mga iilang statements lang ang ginagawa ni Vice President Sara Duterte, but she remains detached mula dito sa mga grupo at organisasyon na bumubuo ng Democratic Opposition Movement of the Filipino people against the abuses and corruption and plunder of Marcos Jr. Hindi pwede po nasa sideline lang siya. Yun ang panawagan ng mga grupo at sectoral leaders kahapon. And third, ipinapanawagan po that there is only one constitutional alternative for a transition of power to reform the government and para habulin po ang mga may pananagutan at nasasangkot sa flood control anomaly na ito at iskandalo ng pangungulimbat at pangungurakot na napakaluba at napakalalim. Walang ibang mayroon constitutional mandate na gawin po ang mga hakbang ng pamumuno sa malayang pagtitipon ng mamamayan, malakas at malayang pagpapahayag sa mapayapang pamamaraan ng sentimiento at reklamo ng mamamayan, ang may mandato ng constitutional duty to be a standby president and to be in line in the succession as according to the Constitution. Si Sara Duterte po ang may mandato na ganyan. Kaya naman po, naintindihan natin itong call for Vice President Sara Duterte to lead the opposition, unite the people, and be the real leader sa pagbangon ng ating bansa at pagbawi ng tamang pamamahala nang hindi na po ito inaabuso ang kapangyarihan sa gobyerno ng mga magnanakaw, kurakot at bulok na mga politiko sa Kongreso, sa burokrasya, lalo na po sa Office of the President. Now, yung iba't ibang mga malalaking grupo at iba't ibang mga religious communities, even the business sectors, they are also watching out kung ano ba ang magiging tugon at ano ba ang magiging hakbang na gagawin ni Vice President Sara Duterte sa patuloy na paglala at pagluba ng krisis sa bansa. Halimbawa, itong pananabutahe openly ni Marcos Jr. at kanyang asawa na si Lisa Araneta upang guluhin ang Senado, idiskarel ang Senate Blue Ribbon Committee upang mapagtakpan at mapagtabon-tabunan ang kanyang pagkakasangkot bilang mastermind at ng pinsan niya sa malubhang iskandalo ng korupsyon at pandarambong at upang durugin ang Vice President sa impeachment operations nila sa Kongreso at lalo na ngayon sa Senado na upang makontrol ang narrative at operational process kung papaano ipapahiya at wasakin ang pagkatao ng Vice President upang matanggal siya. Ang ganitong mga kalagayan at mga maruruming laro sa politika ni Marcos ay tinututulan ng taong bayan ng maraming sektor at organisasyon. Subalit walang nagkakaisang pinuno para sa kanila. And that is the reason na ipinanawagan po ang direktang partisipasyon at pamumuno
ni Vice President Sara Duterte. Sa naturang pagtitipon ay ipinahayag nila that the Vice President cannot be simply looking from the sideline and she must be into the struggle. Dapat nandun siya sa pakikibaka ng mamamayan. Dahil siya ang pinagkakatiwalaan ng maraming milyong-milyong Pilipino, siya din po ang kinikilala hanggang ngayon as the most trusted with highest approval for trust and confidence rating. Bagamat unti-unti pong may mga nababawas ng ilang porsyento sa kanyang approval, mataas pa rin po siya habang nalulugmok at dumadaos-dos pababa sa pagkabaon sa negative ratings ang trust and approval rating ni Marcos Jr. at ng kanyang gobyerno. So bakit nag-aalangan daw si Vice President Sara Duterte? Yan din po ay napag-usapan doon sa panawagan na ito. Una, posible na siya ay natatakot na maaresto, kasuhan, o kaya siya ay iharas, ibuli at i-intimidate ang kanyang pamilya, pati siya sa kanyang seguridad. Well, that is a real threat and possibilities of actions na pwedeng gawin nga ni Marcos Jr. yan. Pero wala po siyang choice. Either magbait-baitan daw siya o kaya ay dumistansya ng konti at hindi lalong nakalubog at nangunguna sa Democratic Opposition Movement. Nothing will change on the way the Marcos government and his minions will treat Sara Duterte. Kay hindi siya sumama direkta at mamuno ng demokratikong kilusang oposisyon na ito at mananatili siyang parang nakadistansya lang o hindi masyadong hard at direct to the point ang kanyang pagbira sa kasalukuyang administrasyon, nothing will change on the way she will be treated by Marcos Jr. Because the ultimate goal of Marcos in all of this, impeachment gimmick, pangbabaloktot sa batas, mga kaabusuhan sa Kongreso, at iba pang maruruming laro sa politika, ang direksyon nito ay tanggalin si Vice President Sara Duterte sa pagkapangalawang Pangulo at hindi na siya papayagang makakatakbo pa sa anumang posisyon, lalo na sa pagiging Pangulo sa 2028. That is the principal and primary objective why Marcos has been embarking, ang kanyang gobyerno ni Marcos Jr. at mga alipores. They were embarking and they are still embarking in using all dirty political demolition attack against the Vice President. So bakit pa siya mag-aalangan? Ginawa ng lahat sa kanya, pinadukot ang tatay niya. Isa sa pinakamahal at nirespeto at niyakap ng mamamayang Pilipino sa modernong kasaysayan natin na maraming ginawa para sa pag-aayos ng ating bayan, lalo na po sa law and order, si Pangulong Duterte, na tatay niya pinatapon, pinadukot, pinatapon, pinakulong ng illegal ni Bongbong Marcos Jr. Siguro natatakot din si Vice President Sara Duterte, tao lang siya, na pwedeng mangyari sa kanya yan. But there is no leadership that there are no risks. Ang lahat ng pamumuno may risgo eh. Even if she will not do itong call for her to lead the People's Democratic Opposition Movement, nandyan ang risgo laban sa kanya. So why would she hesitate the call of her people? Kung nagdeklara na siya, natatakbo siya at magiging pangulo siya sa kasama ang mamamayan sa pagdating ng eleksyon sa 2028. Why wait for that? If she can do now yung panawagang pamunuan at pagkaisahin ang mga pagkilos ng mamamayang Pilipino para sa isang demokratikong kilosang oposisyon upang tutulan at itakwil ang kaabusuhan at kakurakutan at mga kabulukan ng gobyerno ni Marcos Jr. na nagpapahirap na ng lubha at maseryoso na ang epekto sa ekonomiya at kabuhayan ng ating mga mamamayan. Pangalawa, siguro nag-aalangan din siya kung tatanggapin ba siya at kikilos ba talaga ang taong bayan kapag siya na ang namumuno. Well, that is also another political gamble. Pero sa pinapakita ngayon ng kalagayan, siya po talaga ang lehitimo at konstitusyonal successor kay Marcos, at hindi naman po yan pagiging gahaman sa kapangyarihan o pagiging atat na maging presidente kung pinamumunuan mo ang lehitimo at makatarungan at nararapat
na pagpapatatag ng karapatan at mga kabutihan ng taong bayan sa pamamagitan ng pagsama at pakikipagkaisa mo sa kanilang kilusang oposisyon, which is part of a vibrant democratic exercise sa isang demokratikong lipunan kagaya ng Pilipinas. Masusukat pa nga niya kung yayakapin ba siya at tatanggapin ng mga mamamayan o hindi. Kaya naman po, nagpapasalamat tayo na mayroong mga grupo na prangka at direkta ang paniniwala that the Vice President should be the legitimate leader of the People's Democratic Opposition upang siya ang mamuno at siya ang magpapatatag ng mga oposisyon na pagkilos na to at yung alternatibong agenda ng isang alternatibong gobyerno na nakabatay sa good government agenda ng kanyang tatay noon na sabi niya ipagpapatuloy at ating palakasin ang tapang at malasakit na good governance projects and good governance agenda that will benefit and strengthen yung kabutihan ng mayoriya ng mga mamamayang Pilipino na patuloy ng tinalikuran at inabuso na lamang ni Marcos Jr. simula nang ito ay maging presidente. Ayan, malinaw ha? So, there are still 2 years. Kung hindi man magresulta sa people power, ay so be it. Kasi ang people power po, ang nagtatakda niyan, ay kasaysayan at pagtutugma sa antas ng pagkilos o kahandaan. The voluntariness and willingness of the people to do it. It cannot be imposed. It cannot be put into a calendar of schedule. Mangyayari at mangyayari, magaganap at magaganap, ang people power kung ito'y takda na magaganap, depende po sa kahandaan ng taong bayan. Sa kanilang kamalayan at sa kanilang lakas ng loob na gawin ang mapayapang pagkilos upang baguhin ang nabubulok na pamunuan sa gobyerno. Pero kailangan po ang isang people power ay mayroong malinaw na pamumuno, mayroong alternatibong leader, at mayroong namumuno para dalhin sa tamang direksyon at pagkaisahin ang mga puwersa ng oposisyon. That is the value why Sara Duterte as the Vice President, the constitutional standby President, and the succession line is with her according to the Constitution. Hindi siya dapat mag-alangan na harapin ang mga risgong ito sapagkat ang mga ordinaryong mamamayan ay nagre-risgo din. Si Ka Eric nga, hindi naman ako opisyal ng gobyerno, wala din akong kayamanan na lalagay din po sa panganib at alanganin ang aking pansariling seguridad at ng aking pamilya. 6 po ang active cases ko sa court, no? Maya-maya lang, may hearing na naman ako sa isang branch ng court dito sa Metro Manila dahil sa isinampang kaso ng NBI. So, iyan po ay mga risgo na kailangan mong harapin. Pero bakit ko ito ginagawa? Bakit ako sumasama sa demokratikong kilusan ng mamamayan? Simple lang. Sapagkat kung mahal natin ang ating bansa at tayo po ay may pagmamalasakit ng tapat at tunay para maging maayos ang ating lipunan, ang ating gobyerno ay matino at maayos, ay makilahok ka sa mga bagay at pagkilos na mapayapa at makabuluhan upang mapaunlad ang democratic opposition of the people so that reforms and changes in the government can be achieved. At yan ang tamang dapat gawin. Kaya ko ito ginagawa. At ng ilan pang mga kasama natin na mga personalidad sa democratic opposition movement right now na identified na sympathetic and calling for the good governance agenda and the people's agenda which have been initiated nung panahon ng dating administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay niyurakan, itinakwil at itinapon na sa basurahan ni Bongbong Marcos Jr. yung naturang tapang at malasakit para sa mamamayang Pilipino. Good governance programs na hindi nangungurakot ang gobyerno, hindi bulok at abusado ang paggamit ng kapangyarihan at inuuna at pinapangalagaan at ginagarantiya dapat ng gobyerno ang pagsulong ng ekonomiya, paglakas ng kabuhayan at paglago ng kalagayan ng mga komunidad at ng bawat pamilyang Pilipino na lalo na sa hanay ng ordinaryong mamamayan. At
na umiiral ang malakas na law and order and the rule of law. At hindi mga oligarko ang nagdidikta ng ating buong bayan. At hindi mga terorista at kriminal at kurakot ang namamayani at namamayagpag sa ating lipunan at sa ating gobyerno. Yan po ang agenda kung bakit ako sumasama dyan sa Democratic Opposition Movement. And that should also be the direction why a broad and strong Filipino People's Democratic Opposition Movement should be led by a respected at kinikilala na may pagtitiwala ang mamamayan sa kanya na leader ng ating bansa, none other than the Vice President Sara Duterte. So, it will be voluntary on the part of the Vice President kung ito ay pakikinggan niya o ito ay simple lamang niyang i-ignore. But at least, there are groups right now who are willing and honest na ideklara ang panawagan that the Vice President should now be the leader and the unifier of the strong and developing opposition movement of the Filipino people, asserting for democracy, for freedom, and for progress against a morally bankrupt, corrupt, and plundering, abusive, tyrannical, and anti-Filipino people na uri ng gobyerno na mayroon ngayon ang administrasyon ni Marcos Jr. There will be no successful democratic opposition movement sa lahat ng pagkilos, sa anumang takdang panahon o sa anumang yugto ng kasaysayan. Kailangan po may matino at may pinagkakatiwalaang pinuno. Yan ang role ng isang Vice President Sara Duterte. Come out and lead the people and lead us into bringing change and reform in the government as well as in redeeming our beloved country, ang Pilipinas nating mahal. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood dito po sa Ka Eric Celis YouTube channel at sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik ng aking Jeffrey Ka Eric Celis 2.0 Facebook page. At nandun pa rin po ang isa nating account, yung Ka Eric Jeff Celis account. Okay? Maraming salamat muli at mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!